Magandang umaga, kaibigan. Ito na naman ang Pastor Lino at nag-aatid sa inyo ng ating segment, Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Ang ating pag-aralan ngayon ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 8, Talatang 8. At ganito ang sinabi, at sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang ang salta at gagaling ang aking alila. Ito po ay isang kwento ng isang senturyon na high-ranking officer ng Roman government na humingi ng saklolo sa Panginoong Yesus magitan ng kanyang mga kaibigan na mga Hudyo sapagkat mahal niya yung kanyang alipin o alila. Sa unahan ng banda, mapapansin natin na nagkasakit at halos mamamatay na. Pero sa lahat ng kanyang lalapitan, ang Panginoong Yesus, ang binanggit niya sa kanyang mga kaibigang Hudyo. Sa pagkakataong ito, may tatlo tayong piece na pag-uusapan hinggil dito sa talatang 8. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Ang unang P ay ang pagkilala natin sa Panginoong Yesus. Sino ba ang Panginoong Yesus sa buhay natin? Kilala ba natin siya? Ang centurion, narinig niya na ang Panginoong Yesus upon hearing about the Lord Jesus Christ. Nakiusap siya sa kanyang mga kaibigang Hudyo na kung maaari dalhin siya sa kanyang bahay upang pagalingin ang kanyang alila. Ganun niya tinignan ang Panginoong Yesus at ang Panginoon ay nagpaunlak. At ito nga ang sinabi ng centurion, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Kilala niya ang Panginoong Yesus na nagpapagaling sa naririnig niya dito sa lugar na ito. At nagkaroon siya ng kaisipan na ang Panginoon ay makapangyarihan, kaya niyang gawing posible ang imposible sa mga naririnig niya. Kaya yun ang kanyang pananaw. Ang kanyang pagkilala sa Panginoong Yesus ay makapangyarihan ng Panginoong Yesus. Ikalawa, ano ang ating pagtingin sa ating sarili? No? Una, pagkilala sa Panginoong Yesus. Ikalawa, yung ating pagtingin sa sarili natin. Ang sabi ng centurion, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng bubungan. Ang centurion po ay high-ranking officer ng Roman government, more or less merong 100 no, na mga sundalo under him. Pero this time, nakita niya ang Panginoong Yesus na mas mataas kaysa sa kanya at siya ay nagpakumbaba. May mapapala tayo kapag kaganon. No, makita natin ang Panginoon makapangyarihan, siya yung tunay nating pangangailangan. Kaya yung centurion, yung mama, ay talagang nagmadali na makarating sa bahay. At ano yung ikatlong P? Yung P ay resulta ng ganitong pananaw. Pagka may ganito tayong pananaw na ang Panginoon ay may pagkilala tayo at pagkatapos alam din natin ang tingin natin, pagtingin natin sa sarili natin, meron tayong pagpapala na makakamit. Sabihin mo lamang ang salita, sabi sa may bandang dulo ng talatang 8, at gagaling ang aking alila. Diba ang usapan natin, one verse at a time, 8 lang ating diniscuss, pero sa sumusunod na mga talata, sa 9, sa 10, nagbalikan yung mga inutusan at nakita nila na okay na yung kanyang alila. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Alam mo ba na pwedeng may gawin ang Diyos sa iyo na pagpapala? Kung ikaw ay patuloy na kikilala, may tamang pagtingin kung sino ang Panginoong Yesus at kung ano ang pananaw mo, yung pagtingin mo rin sa sarili mo. At sa dulo nun, tayo ay may matatanggap na pagpapala. Kaya God bless you kaibigan, patuloy kang magtiwala sa Panginoong Yesus at alam ko,
yung pinakamalalim mong pangangailangan, kaya niyang katagpuin.